tuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome again to another night of Chikahan with Mami Ray. Maraming salamat po. This is the first Monday of March and it's gonna be a fun, exciting evening for everybody. Kasi itong guest po natin ngayon is, nakakasama ko na siya since I started sa isang content natin na lagi niyo akong nakikita. Kung hindi ko siya anak, pamangkin, or minsan nagiging partner, but also nakasama ko siya sa isang theater show namin. And this person is a very, very close to me and also to my heart. Kasi nga parang anak ko na siya talaga. And he is a model, a theater, a screen actor, and also an influencer. So, hindi ko na patatagalin ito. Please welcome my special guest, Ian Petzo. Ay, hello, Mami. Hello. Magandang gabi, anak. Magandang gabi. Kamusta? Wow, grabe. Ayos naman. Doon takaramdam dito sa medyo pandiinan. Parang formal ba? Formal? Hindi naman. Yes. So, kamusta? Kamusta, Ian? Kamusta ang aking anak na si Ian? Kamusta naman? I'm doing good naman. Sobrang nakafocus tayo ngayon sa health natin. Oo nga. Siyempre, kailangan natin. Hindi tayo pinagpalang pogi. Kaya bawi lang tayo sa pagpapaganda ng katawan. Ganun ba yun? Pero hindi. Parang napansin ko nga medyo nag-trim down ikaw di ba? Yes. Kailangan okay. Alam niyo ba, matagal na kami magkasama, almost a year, but this time, I will dig in yung buhay ni Ian as Ian Petzo, not as an actor, not as an influencer, kasi gusto ko siya mabuti kilalanin. Yes. Kung, kamusta ba si Ian? Ganyan. So, kamusta si Ian? Tiga saan ba si Ian? Tiga Batangas po. Ay, Batanggenyo pala. Batanggenyo po. Batanggenyo. Actually, dami nagtatanong sa akin taga saan ka ba? Tapos, every time na binabanggit ko sa kanya na taga Batangas ako, lagi na tinatanong, nasan yung punto? Oo nga, nasaan? Diba? Nasan yung punto? Pag nandun po ako, nauwi po ako sa amin, sa mga taga-Agoncillo po dyan, yun. Sakalang lumilitaw yung pagka-Batanggenyo ko talaga. Yung punto talaga sakalang lumalabas. Oh. So parang kahit minsan sa content, minsan parang natural yung punto. Pero pag wala talaga, parang gano'n. Opo. Okay. So kung tiga Batangas si Ian, dun ka lumaki? Actually po, dahil na din sa family ko. Kumbaga parang palipat-lipat. Yeah. 2 years sa Batangas, then babalik po ako dito sa QC, which is sa father side. Then, another 2 years, Batangas ulit. Oh. Tandang-tanda ko nung dati, every time na babalik ako sa QC, tatago ko sa ilalim ng kama ng lolo't lola ko. Bakit? Kasi ayaw kong umalis doon. Oh. Kasi sobrang, syempre, spoiled, gano'n, di ba? Parang apo. Okay. Pinakaunang apo sa lahat ng namin. Okay. Sige, pag-uusapan niya yung ating unang apo. So, palipat-lipat ka. Pero saan ka nag-schooling? Hindi po palipat-lipat din palipat-lipat din ako ng school actually. 2 years sa Batangas. Kaya nga, there's one time na nagkwentuhan kami nila Sir John, na about mga best friends. Kung sino yung mga nakakasama ko na matagal ngayon, yun yung sabi kong friends. Kasi talaga as in, palipat-lipat ako ng school. Okay. So, ganon.
So pero, pag nasa Batangas ka, tapos nasa Manila, pero naranasan mo maglaro sa labas? Naranasan ko naman. Kadalasan, pag naglalaro ako sa labas, may humahabol na pamalo sa akin. Ay, talaga? Kaya minsan, lagi ako nasasara ng gate. Kinukulong ako sa CR. Ganun. So medyo strict sa'yo kasi nga unang Yes. apo, una sa Opo. lahat. Opo. So, pero naranasan mo yung mga larong kalye? Naranasan ko maglaro sa kalye. Nilalaro ko dati, tanda ko, pellet gun, Jolens, Yeah. gano'n. Yun yung mga nilalaro ko dati. So, naranasan mo yung mga tumbang preso? yung Opo, tambuan? naranasan ko po yan. Naranasan ko yun sa Batangas. Mga Mm-mm. tumbang preso, mga gano'n. Mm-mm. Sobrang sarap kasi. Tumatakas pa ako sa amin sa Batangas. Okay. Ang alam nila, natutulog ako. Oo. Pero mamaya, pag hindi na nakatingin yung lolo't lola ko, tatakbo na ako. Punta na ako sa mga pinsan ko, maglalaro na kami. Kasi iba dito sa Manila no? Opo, iba dito Iba sa talaga. probinsya. Mm. Okay. Pag-usapan na natin yung sinasabi mo, ikaw ang eldest among the apo, Opo, among opo. the children. Ano ba? Madali bang maging eldest? Mahirap ba maging eldest? Paano? Wait lang, inom muna ako tubig. Medyo ano po yan mahirap. Mahirap maging eldest. Lalo na pag hindi kayo ganun ka blessed na magkaroon ng buong pamilya, ganun. Okay. Kasi isa din ako sa mga broken family Okay. talaga. Kumbaga parang naranasan ko na ako yung magulang sa aming magkakapatid talaga. Although kasama namin lolo't lola ko, ganun. Ako yung nagiging magulang sa kanila pag napapatrouble sila. Okay. Minsan, pag hindi na kaya ng lolo't lola, syempre, apo nila eh. Yes, diba? yes. Hindi nila kayang, yan. Parang pagalitan or yes, anything. ang mangyayari, tatawag sila sa akin. Mm. Iyan, yung kapatid mo, ganito, ganyan, punta ka daw sa school. Yeah. Yun, ganun yung, yung nangyayari. Okay. Ikakat ko muna yan, ha? Ikakat ko yan. Kasi parang ang dami na nagko-comment at gusto ko maging maganda yung conversation natin. So, I just want to say hi, of course, to my daughter, si Gayle. Hi, bebek ko. I hope you're okay. Hi daw, Hi, kuya. Gayle. Hi. Ayan. At tapos nandyan, syempre, nandyan si Peter. Maraming salamat, Hi. Peter. At Hello sabi po. niya, hi daw. And to all na nandyan, grabe, ang dami kong viewers ngayon na 22,000. Ganun. Pwede kayong magtanong ng anything kay Ian. Magtanong kayo or mag-comment kayo. We will read all your comments and question kay Ian mamaya para naman mas lalo nyo siyang kilalanin. So, balik ako dun sa question. So, ikaw yung eldest, ikaw yung tinatawagan ng mga grandparents mo for your, ilan ba kayo magkakapatid? 4 po kaming lalaki. Oh Puro my lalaki God. po kami. Yes. So, parang ang sakit sa ulo. Opo, kumbaga parang 10 years old ako, tapos parang humihingi na ako ng kapatid sa magulang ko. So yun, nabigyan ako ng kapatid kasi medyo malungkot eh. Then after ng pangatlo kong kapatid, puro lalaki. Yes. Siguro naghahabol yung magulang ko ng babae. Okay. And pagkatapos lumabas ng bunso, wala, puro lalaki talaga. So, tinigil na yung 4. Tumigil na po, tinigil na nila. Okay. Mama. So, sabi mo nga, ikaw, Yes. so at early age, naging ikaw yung parang naging parent sa mga kapatid mo. Na-enjoy mo ba ang pagiging teenager, yung childhood? Na-enjoy ko po siya to the point na nakikita kong bata yung mga kapatid ko. Okay. Kasi alam ko dadating yung point na hindi ko sila makakarga. Yeah, okay. Hindi ko sila makakatabi na sa kama. Dati, pag nagbabrano sa Batangas, pinapaypayan ko pa yung mga yan. Oh my God. Ganun kami sa Batangas. Tapos, to the point na every time na paggaling ako Manila, bibisita ako sa Batangas, manonood kami ng sine. Okay. Kasi wala pa silang mga girlfriends ngayon. Siyempre, malalaki na sila. May kanya-kanya kaming lakad. So, yun yung nakaka-enjoy as a kuya. Okay. Gaano ba kalayo yung patlang yung 4? Pagkakalam ko, 10 years old ako nasundan. Then, yun, sunod-sunod na sila. Yung mga kapatid ko. So, medyo malayo talaga. Ang layo. Talagang eldest ka. Yes, opo. So, sabi mo masarap. Pero gaano kahirap? Mahirap to the point na alam mo yung pinagdaanan mo eh. Ako kasi, I got the chance na ma-experience yung buo yung pamilya. Kahit pa paano. Okay. Nandyan yung magulang ko, nandyan yung father ko, nandyan yung mother ko. Yeah. Naranasan ko yun.
Okay. Pero yung mga kapatid ko, unfortunately, hindi nila naranasan yung ganun. So, lagi kong tinatanong, lagi kong binabanggit sa sarili ko na bakit ako na-experience ko, mga kapatid ko hindi. So, ang ginawa ko, pinush ko yung sarili ko na nandun para sa kanila. So, para you became the parents for your 3 siblings. So, ang aga mo nag-mature. Oo, sobra. Kumbaga parang doon ko na-experience na ibigay sa kanila yung mga hindi ko na-experience before. Like, syempre ako yung kuya, gusto ko na doon palagi ako para sa kanila. Naiiyak ako. Oo, di ba? Naiiyak po. Okay. Kumbaga parang, ako kasi spoiled ako dati. Sa grandparents? Sa grandparents. Okay. Ngayon kasi kumbaga parang, dahil nga sa pagiging broken family, ako yung tumayo na parang, kailangan makita nila akong strong. Yeah. Di ba? Ang hirap, no? Mahirap. Kasi kumbaga parang for example, manonood ng sine, gusto ko talagang ibigay sa kanila yung experience na manonood kami ng sine. Talagang yung ninunguya namin, tapos yung drinks na masarap. Yeah. Ganun ko gustong ipa-experience sa kanila. Okay. Kasi mahilig kayo manonood ng sine talaga. Okay. Baka dahil dyan sa panonood mo ng sine, kaya ka napunta dito sa industry to. Pwede. Okay. Pwede connected din. Tapos, pero nakapag-college ka na, alam ko nakatapos ka eh. Yes po. Bali, sino nagpatapos? Are you a working student o sila lola? Paano ba? Hindi po. Bale, nandyan po yung mother ko. Okay. Nag-support po. Nasa Okay. Italy si Mama Hema. Tapos, kumbaga parang, yung sa father side ko, sumuport din po sila sa akin. Okay. Nung nag-aaral ako. Okay. Talagang, unexpected lang talaga yung pagpunta ko sa ganitong industry Okay. talaga. Ano bang tinapos ng isang, ni Ian? Yun po, BSCE po, Civil Engineering po. Yun po napos Wow! ko. Okay. Opo. Pero after college, tapos naging engineer ka, nagawa mo ba na apply mo yung pagiging engineer o nag-ibang work ka para lang just to help your family? Hindi po. Na-apply ko naman po siya. Okay. Yung pagiging engineer ko for, if I recover it correctly, siguro mga 3 years. Okay. Naging engineer talaga ako. Then, yun nga po, kumbaga parang, nandun ako sa, gusto kong magsalita, gusto kong mag-sell Okay. sa harapan ng tao. Okay. Gusto kong maging presentable ako. Okay. May time na may meeting yung mga kasama kong my coworkers, may meeting sila sa BGC. Okay. Tapos ako syempre, sa site engineer hard hat, Yes. safety, mga ganon. Ang init, Ang diba? init. Oo. Tapos sila, pag magmi-meeting sila sa BGC, naka-formal attire sila. Diba? Talagang napaghandaan nila. Yun yung gusto ko. So, from an engineer, lumipat naman ako sa sales. Okay. So para doon kita nakilala sa sales diba? Po. Okay. Before that, I just wanna say hi to the mga nanonood dyan ngayon. So, hello andyan, may pamangkin, si Patrick. Hi, Patrick. Thank you. Hi. Si Natsumi. Hello. Good evening to all of you po. Hello Mami po. Ray and Kuya Ian, congratulations and good luck. Thank you, Natsumi. And also, si Ace Victor watching Hey. from Bulacan. Okay, Boss. Ace, hi. And also si Annalisa. Yeah, that's my Marin. mom. Okay, ayan si Hi, Mommy. Ma. We love you so much, anak. Hi, Mommy. Ayan na pala si Mommy. Miranda Petso, ayan. Mommy, watch ka lang, ha? Ayan. So, nag-sales ka. Po. So, how about yung sa sales? So, natuwa ka ba? Kasi yung sinasabi mo, gusto mo naka-suit or how was it? How was the experience? Hindi siya ganun kaganda kasi kumbaga parang siguro sales is not meant for me talaga. Okay. But at least I tried, 'di ba? Oo. Sinubukan ko. Okay. So I got the chance na maging presentable sa harapan ng tao, ganun. So na-enjoy ko siya. Okay. Kasi kumbaga parang doon ako naging self-conscious sa sarili ko in the way I look, ganun. Pag engineer, hindi ko na sasabi generalist na lahat ng engineer, no? Pero wala kasi akong chance doon as an engineer dati na mag-ingat sa sarili ko kasi lagi yung bilid sa araw. Oo, kasi mainit Alikabok. I-check mo yung mga dapat Yes. i-check. Kasi sa field di ba? Okay. So, nag-sales ka from engineer to sales.
gusto ko malaman, paano ka napunta dito sa industriyang to? Yun, paano ko napunta? Anong year? Ano bang nangyari? Ano ba? Paano? Pandemic. It was okay. during pandemic Oh, kasi. during pandemic. Meron And akong then, schoolmate sa New Era University. Then, she messaged me na, Ian, pwede ka ba? Gusto mo ba mag-acting? Okay. Sa ano? So, sige. Okay lang. And then, binigyan niya ako ng message ganito. Kinontak ko yung ganitong tao. Yeah, okay. Then, pinapunta ko. Yung shooting na yun is for a movie sa Netflix. Okay. So, wala akong background about sa acting. Although, extra curricular type of guy. Mahilig ko sa mga ganun. So, na-approve ako. Okay. And then, unexpected talaga na yung my lines is napunta sa akin. Yun. Okay. As a waiter. Okay, so how was the first experience na lumabas sa isang Netflix movie na with the lines? Sobrang kinakabahan ako Of Pero course. kasi ako yung tao na kaya kong mag-adapt kung saan mo ko iwanan. Okay. I'll get the chance. Kumbaga pa, I'll prove myself talaga. So, yun, nagulat ako, bakit itong mga kasabayan ko, mas matagal sila Of sa course. industry. And And then ako naman, which is bago lang. So, binasa ko yung script, then, tinry ko siya, dineliver. So, kaya ko to. Kasi kumbaga pa, hindi naman sa mayabang, hindi naman sa mahangin, pero, confident ako sa kaya kong gawin. Parang positive ka lang lagi na para, kaya ko to. Kasi parang for you, I have to believe for myself. Kung walang maniniwala sa akin, so dapat panindigan ko to kasi pinasok ko. Sige. So how was the first experience? It was really good. Kasi bata pa lang ako, gusto ko talagang mag-artista. Gusto ko umacting. Alam ng mama ko yan. Kasi kumbaga parang bata pa lang ako, parang in-enroll niya na ako Going Bulilit, ganito, ganyan. Hindi pa siya Going Bulilit before. Parang ang TV na. Ang TV. Yun, diba? Isang, 4:30 o 5:30 na? 5:30 Or 5:30 na ang TV na, parang ganon. Tapos may crush ako doon. Tapos gusto ko, mama, ganito. Okay. Then, yun, that's a family problem. Napunta kami sa Batangas. Hindi na natuloy. Yung mother ko yung pinaka-supportive sa akin. Okay. Before talaga. Okay. So, after ng experience mo dun sa Netflix, ano na sumunod? Yun, kumbaga parang dun ko na-explore yung industry na to. Kasi I get the chance to know people na pwede akong i-connect sa mga ganito, sa mga referral na mga talents. Then I got the chance na lumabas sa mga networks. Okay. Tapos dun na din, hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, lumalabas din ako sa commercial. Yun, sobrang saya kasi dito ko naingatan yung sarili ko. Okay. Na ipapakita ko yung skills ko. Okay. Na which is dati ko talaga na parang ito si Ian bida-bida Talagang, di ba? Yung ganun po. So, okay. So, napunta ka na dito sa industriyang to. And then, you become like one of the regulars doon sa isang content na sinasalihan natin. Yes po. It was T-Bon Main or T-Bon QC or T-Bon Bill Out Night. Marami yun Doon kami nagkakilala. Yes po. So, what happened? Nandun ka, di ba? Apo. Paano yung experience? Doon naman, nung napunta ako sa T-Bon, and now T-Bon Manila, and then now The Crazy Ones. Yeah. So, I got the chance to portray many roles. Kasi once na sa, ka lang, sa, what do you call this, yung sa teleserye, mainstream, mga ganon. Diba? Kung ano lang yung lines na binigay niya sila, yun lang yung magagampanan mo. Pero dito, as which is sa T-Bon and The Crazy Ones, nagagawa natin yung mga roles na hindi kadalasan maibigay sa isang actor and actress. Kasi merong iba na gusto kong maging kontrabida, gusto kong maging pilay, gusto kong mag-portray ng special child, something na may sakit. Nagagawa natin yun dito. So, dito tayo, naging versatile. Diba? Ipapakita natin talaga yung talent natin kung paano tayo ka-flexible pagdating sa acting. So parang nabigyan ka ng idea, parang na-challenge mo yung sarili mo na parang parang pwede kong gawin lahat dito. Not like not like one character lang. Okay, mahabang usapan yan Dahil sa mahabang usapan, I just wanna say hi again sa mga nagko-comment dyan.
So, ayan, hello daw, sabi ni mami mo. And then, Mm. of course, my daughter, nag-heart-heart dyan. Mm. And then, si Direk Rodel, magandang gabi, Hello, Direk. Hello Direk. po. Ayan. Tapos, sino pa ba? Andyan, si Annalise. Okay. Of course, Doc Hey. Ivan is here. Hello daw, Ma'am Hi, Ma'am Daddy Ray and Doc. yung son Hi. niya. Pa-shoutout. O, ayan, Doc, ha? Sinout-out ka namin. Yes. And of course, yung mga nandyan, if you want to send mga stars sa amin, we're willing mga gifts dyan, send lang kayo. At saka, do you have any question kay Ian, just sulat nyo lang dyan sa amin, comment section, at babasahin ulit namin Yes. mamaya. Okay, so eto na. Nandyan ka na sa Tibon. Doon muna tayo sa Tibon QC, ha? Okay po. So, ang dami, di ba? Opo. Parang everyday na nandun ka, Mm. nakaka-cast ka in everyday. Ano yung mga naging challenge sa'yo doon? Challenge. Isa sa pinaka-naging challenge dyan is, hindi ako magaling na actor kasi. Oo. Hindi ako perfect. So, nag-e-explore pa ako pagdating sa industry na to. So, sa habang patagal ng patagal, habang kinukuha nila ako, I got the chance to elevate yung skills ko. Okay. So, gusto ko kasi nag-excel ako palagi. Okay. So, I got the chance na, oy, shoot ka dito, shoot ka doon, kunin kita bukas, pwede ka ba double shoot, ganon. So, na-train lalo. O parang diba? nahahasa ka. Nahahasa. Okay. The most challenging part is be professional sa harapan ng co-talents mo. Yeah. Kasi may times na not so daring pero may daya naman. Yeah. Kasi kumbaga parang ang dami mong tao makakasalamuha. Yes, exactly. Iba't ibang attitude, iba't ibang ugali, Correct. the way they act. Siyempre, kailangan mong magpaalam before nagagawa kayo ng scene. Na kung pwedeng gawin to, kung pwedeng ganyan. Opo, Okay. tama po kayo. Kumbaga parang, yung pinaka-challenge doon is, magbibigay sila ng certain role, then kailangan mo siyang i-portray. Ako hindi ko pa nagagawa dati yung character analysis. Okay. Yes. Natutunan ko yan kay Direk Rodel. Wow. Siyempre. Okay. Sobrang salamat po, Direk Rodel, sa pagturo sa akin yan. Kasi nagagawan ko ng background yung character ko. So, siyempre, hindi naman kasi palagi pag pinapanood ka, palaging Ian. Yeah. Diba? You have to put yourself to that character. Yes. Okay. And then pinag-usapan din namin yan nila Sir John and Ma'am Min na dapat iba ka pag pinanood ka. Hindi pwedeng mag-stick sa mind ng viewers mo na Ian palagi. Yes, exactly. So, doon ko na-develop yung mga mannerism, mga pagkilos ng dila, pagniwi, may nginunguya. So, kailangan mong i-change yung character mo. Depende sa role. Yeah. Yun po. Ito, meron lang ako isi-share sa kanila. Maniwala kayo, meron kaming content ni Ian na parang, kasi, ewan ko kung napanood nyo, meron kami isang content ni Ian na parang boyfriend ko siya. Yes. Honestly, hindi po ako talaga komportable na meron akong younger na kapartner or parang magiging sugar mommy ako. Ang lagi ko lang request na, I don't know, buti na lang, si Ian lagi yung nagiging partner ko that time. Kasi sa kanya lang ako talaga komportable na gawin yung role na yon as a parang sugar mommy. But pag sa iba, parang, pero I have to be professional. Pero nagiging, lagi na lang eksakto, ikaw yung nagiging partner ko. Di ba? Naalala mo doon. So parang, na doon kami naging super comfortable. At saka, in person, if you're gonna see him na parang ganyan, sinasabi niya nga na parang mukha siyang mayabang, maahas. Pero if you're gonna get to know him, sweet person to, maniwala kayo sa akin. Sweet ito, at saka malambing to. Dahil pwede pala mambola dito. Pwede mo magbola. Hindi lang siguro dahil ako yung mami-mami niya, pero ano yan laging niya sinasabi sa akin every time na nakikita niya ako, Mami, kamusta ka na? Are you okay? Tapos mag-ingat-ingat siya pag gano'n. So, yan si Ian. So, eto na. So, natuto ka na, diba? Yes po. Paano ka naman, so from T-Bon, QC muna tayo sa main. Paano ka napunta sa theater? Paano po napunta sa theater? Nung high school kasi, dahil sa mga extracurriculars, ganun, siyempre, bida-bida, Ian, bida-bida. Yeah. So, nabigyan ako ng pagkakataong, napili ako, isa sa mga mag-a-assist doon sa mismong director. Okay. So, nagturo siya sa school namin sa Batangas. Ako yung ginawa niyang assistant. Parang AD ka. Oo, AD. So, binayaran din ako. So, tuwa ako. Tapos yun, kumbaga parang, eto,
nung nandito na sa T-Bone, ganon, syempre, ang nagbukas yan, kayo. Okay. Diba? Yan, si Mami Rachel mismo. Kasi, nag-ano siya sa akin na may audition daw sa ganitong klase ng role. So, yun. Kumbaga parang, syempre, si Mami Rachel, tiwala ako dyan kay Mami Ray. Pumunta ako ngayon, nag-audition ako, which is for the Monumento. Ang Monumento ba? Hindi ba sa ward? No, Monumento. Monumento Kasi pala. Jose Rizal. Okay. Jose Got it. Rizal. Okay, Dapat Jose Rizal yung audition ko. So, nag-audition ako Jose Rizal. Then, ang napunta sa aking role is Balagtas. Balagtas. Ay, Batanggenyo baka. So, nag-balagtas. Balagtas. Oh. Tapos yun, kumbaga parang doon na yung point na na-experience ko na iba talaga sa theater. Okay. Sobrang professional ng tao. As in, kasi on time ka dapat palagi. Unlike sa, although always naman, dapat naman palagi on time, Yeah. diba? Pero doon kasi yung chance na may experience mo na live. Oo. Di ka pwedeng magkamali. Yung lines mo should be intact dun sa script. Oo. Kasi, kaya nga ginawa yung script na yan eh. Diba? Kasi yung makikinig sa'yo, dun sila babase kung ano yung matututunan nila. Which is, ang nasa harapan natin palagi during the theater day is mga students. Yeah. So, yon sobrang, talaga experience ko nun. Iba. Ano Iba yung feeling. Saan ka ba nauna? Sa ward o sa Monumento? Ward. Sa ward? Sa ward ako unang lumabas, pero yung nag-start nung sa theater is yung pina-audition mo ako ng Jose Rizal. So, eto na. 'Di ba? So, nag-audition ka. Tapos napunta ka sa ward. I remember, dun sa ward, asawa ko siya. Yes. Asawa ko siya. And then, how's the first experience? Kasi yun yung unang theater show. How was it? Grabe yung experience. Kasi, talaga eh. Di ba? Mga student. Diba? Pero ang pinaka, ko doon, tinake note ko talaga, is yung pagiging in character. Yeah, okay. Kasi doon kasi sa Ward 448, Yeah. kumbaga parang asawa ko. So, kailangan kong gawing matanda yung sarili ko. Doon ko siya na-i-apply sa mga character. So, kailangan, hindi ka palaging pogi, hindi kailangan pa-cute. Diba? Yeah. Hindi mo kailangang maging presko sa harapan ng tao. Kung ano yung role na binigay sa'yo sa theater, kailangan mong gapanan kung anong age ba yan, ano bang language mo, yung punto. Doon na pupasok yung character analysis. Oo. So, yun yung pinaka nagustuhan ko doon kasi ako kasi pag nagsasalita lang doon ko lang binabago eh. 'Di ba? Pero nung na tayo sa theater, yun na. Kumbaga parang kailangan ko patandain yung boses, kailangan medyo husky. Yeah. Yun yung mga talaga. And then, tsaka kasi sa atin, sa theater, parang script reading pa lang, dapat into character ka na Yes. Into character na, which is nadadala na natin, di ba? So, natapos na si Ward 448, Yes, po. natapos na si Monumento mo. Nakita mo na yung difference ng theater sa ginagawa natin sa screen and everything. Tapos ngayon, nasa T-Bone Manila ka na, tsaka The Crazy Ones. And then, which is, you are more visible doon. Tsaka mas marami ka ng responsibility doon, di ba? Di ba, mas marami ka ng responsibility and everything. May balak ba bang bumalik ng teatro o aanuhin mo muna, papahinga ka muna o dito ka muna sa T-Bone Manila? Paano ba? Siguro pagdating sa theater, siguro magpapahinga na muna ako. Okay. Kasi sobrang busy namin as in sa T-Bone Manila and The Crazy Ones. Kasi pinaghahandaan namin yung mga contents na gagawin namin para sa mga viewers. So, most of the time, we get to plan mga out of town. Yeah, exactly. Mga contents na gagawin. Kasi gusto namin palagi, nag-e-excel yung mga ginagawa namin. Ayaw namin na parang palaging ganito yung nakikita ng mga tao. Yeah. So, nagbe-brainstorming kami, magkakasama kami nila Sir John, Ma'am Main, and also mga directors. So, parang yun yung nakakatuwa na parang hindi kami pwedeng masanay sa ganito lang. Yeah, exactly. Ganon. So, as much as possible, i-excel namin yung sarili namin to the point na mas ma-appreciate kami ng mga viewers. Okay. And hindi kami parang nakakasawa sa mata nila. So, sobrang
hindi mo totally greedy, pero aggressive kami. Yeah. Na parang gusto naming gawin to for the viewers din talaga. So parang, kasi napapansin ko din naman yung difference nung shoot eh. Plus now, we don't use our names anymore. Yes po, di ba? We use the character names na. So which is, one is nice, di ba? Yes po. Tapos, in Tibon, Manila, like sabi mo nga, nagbo-brainstorming and everything, is it hard ba na parang mas marami ka ng responsibility ngayon? O hindi naman? Actually, hindi ko pwede sabing hard. Yeah. Pero it's kumbaga parang fulfillment. Oo. Ganon. Kasi na-experience mo yung mga bagay na hindi mo kaya experience before. Nandyan yung family na content creators, Yeah. 'di ba? Nandyan yung experiences na hindi ko magagawa kung ako lang mag-isa, Yeah, exactly. 'di ba? So, to the point na nag-excel ako is a blessing na. Kasi ako hindi ko naman mapupunan yung pagkakamali ko sa pag-act sa sarili ko lang. Oo. Kaya thankful ako nandiyan sila Sir John and Ma'am May. Oo. Kasi kumbaga parang, Ian, kinakain mo yung mga salita mo. Oo. Manarisim mo ganyan. Which is balance sila sa mga ano. Yeah, like with you, kasi nakikita ko naman pag meron sinabi sa'yo, you take it na parang, kailangan ko palitan. Kasi not everybody take yung mga, hindi compliment yung parang, yung iba kasi pag pinansin na mali yung acting nila, parang nagdadamdam. Yes, Ikaw, po. parang mas okay sa'yo, it's open sa'yo na gano'n. Yes po, gano'n. Actually, yung friend ko din, si Bryle, which is, siya, talagang matagal siya sa industriya. Bata pa ako, napapanood ko na siya. Joke. Oo. Yan ba pangalan niyan si Bryle? Albert. Si Albert. Si Albert, yes po. Oo, natatandaan ko yan si Albert. Oo, na-miss ko na nga yan si Albert Dahil na-miss natin si Albert, may mga new comments tayo dyan na kailangan nating basahin. Ayan. Sino yan? Yerin? Mirasol. Yes po. Hi, Idol Ian Pecho. Tapos si Dayuy Cabello. Hi daw, Ian. Ang dami talaga ng fans. Tapos siya ulit, ang galing mo naman, Idol. Tapos ano pa ba? Ayan, madami ako nabasa kanina Meron pa siya mga questions. Thank you so much, sabi ni Mami. Napanood daw yata ni Mami yung naging mag-sugar mommy kami, Mami, diba? Tapos si Lorna Sarmiento Solis, napakabait pong anak at kuya. Of course, may anak-anakan from Negros Occidental. Nice to see you. Ano ba yun? Nice to see you again. I think nice to see you again, Mommy Ray. At si Pogi, good evening. Tapos, syempre, si Winsel, sabi niya, ano ba sabi ni Winsel? Good evening, Mommy Ray. And ang Pogi namang Kuya Ian. Of course, sabi na naman ni okay. Lubel. Si Ate Lubel. Hindi, meron pa before doon, sabi niya, si Idol Ian, before Lubel, it's Idol Ian. Basahin ko na lang. Napanood ko po kayo parehas, ma'am, ni Idol Ian Pecho. Parehas kayong magaling. Thank you so much, Yerin. And then, of course, si Ace nandyan. And then, Lubel. How are you, Lubel? Na-miss ka na namin. I hope you're getting better. Of course, our director, si Jake Mendoza is watching. Tapos si Dayuy. Hello, Ate Rachel. Hi. Mami Annalisa, maraming salamat for sending us a star. Thank you very. Sa akin mo sendyan, Ma. Okay. Tapos, Lubel, we miss you too. Okay. Tapos, hi po. Sa inyo, ma'am, salamat sa pagbati ni Idol Ian. Ayan. Okay. Ang dami na ni Ian. Ayan. Ang dami na ng comments. Pwede kayong magtanong, any question kay Ian. So, you're enjoying. Tapos, napansin ko, biglang yung nagkaroon ka ng page, tapos parang nag-start ka lang diba? Biglang tumaas yung followers mo. Paano yun? Nabigla ka ba? Bigla ka nalang biglang tumaas yung followers. Paano? Kumbaga parang, yung mga at dati kasi wala akong pakialam sa mga di ba? Tapos, nung may mga nagko-comment na, nagre-reply ako kasi, hindi ko dati chine-check yung mga comments. Pareho tayong dalawa. Hindi ko chine-check yung mga comments ng mga nanonood. I'm very sorry po.
Kasi alam ko lang na gawin is mag-act. Yeah. Talaga. Tapos nung nalalaman ko na, uy, may nag-comment na ganito, may nag-comment na ganyan. So, yun yung time na nagbasa ako ng comment. Tapos nagre-reply na ako sa mga comments nila. Tapos, nagulat na lang ako. Nagre-reply sila sa mga comments ko. Yeah. And then, suddenly, nagpa-follow na sila. Yun. Tapos, yun, hanggang sa tuloy-tuloy na yung pag-follow sa akin, which is, hindi ko naman talaga siya ine-expect talaga. Yeah. As in, wala mong talagang acting lang talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko. Then, hanggang sa binubuhay ko na yung page ko. Oh, yes. Kasi, baga, yun yung time na I got to communicate with my supporters. Maraming salamat followers, po. Sobra. diba? Yun po. So, paano yun? Anong pakiramdam mo? Na parang, uy, simple lang ako eh. Simple lang naman yung gusto ko eh. Gusto ko lang naman umarte. Po. Ngayon ba, nag-sink in na sa'yo na parang, ay, alam niyo po, maniwala kayo nung nasa Baguio kami, di pagbaba namin. Pag nakita si Ian, uy, ikaw yung napapanood namin, tapos sunod-sunod na kami. Dahil po kay Ian, nakikilala na din kami. Paano yon? Paano Ian? Kasi gusto ko siya magkwento, kasi ako nakikita ko kung paano siya paano yung pag every time na meron, ay, siya yung nasa nag-sink in na ba sa'yo? Actually, hindi pa po eh. Hindi pa siya nagsisink in sa akin kasi hindi ko talaga ina-expect na may babati sa akin in public. Kaya nung may mga time na ganun, kumbaga parang, gagawin ko makikiramdam muna ako eh. Kasi mamaya may lumapit. Hindi sa akin, mapahiya ako, di ba? Sabi ko, sino ba naman ako na para magpa-picture sa akin yung tao? So, tahimik lang muna ako, ganyan. Siyempre, kasama ko din mga co-artists, di ba? Kayo, kasama ko kayo. Mamaya biglang lagpasan ako eh. Siyempre, mahihiya naman ako. Ang kapal naman ng mukha ko kung palapit sa akin. Ay, ate, picture po. Gano'n, di ba? So, antayin ko muna na pag tumingin sa akin, pag ngumiti, ngingiti ako. Para to know na you got my attention. Yes. Ganun. Tapos, yun na. Doon na sila lalapit na, ay, pwede po picture. Gano'n. Sobrang, paano overwhelm ako. Yeah. Kasi, na-appreciate yung mga sinasabi ng mga nakapaligid sa akin. Yeah. Pero iba yung feeling na merong bumati sa'yo na hindi mo kakilala. Yeah. Yun yung talaga. Sobrang grateful, thankful ako. So, masasabi kong blessed ako sa ginagawa ko. Yung na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa ko. Yun yung difference eh. Yung sa, pag nasa screen ka, nakikita mo yung appreciation. Pag nakita ka ng mga tao, kunyari naglalakad ka or ano. But nakalimutan ko itanong sa'yo, sa teatro, paano ka na-overwhelmed ka ba sa teatro? Na-shock ka ba? Paano? After the show? Doon times 10 ata yung experience mo doon kasi talagang dudumugin ka ng tao. Iikot sila na sabi, Kuya, ikaw yung napapanood ko, di ba? Sabi ko na ba, ikaw yung kuya. Gumaganon sila. Tapos, syempre ako naman, kumbaga parang, syempre, gusto mong maging artist, gusto mong sumikat. Yun yung isa sa mga pinapangarap ng ma-experience, di ba? So, parang tatamimi ka na ng bigla. Opo. Tapos yun, doon ko na na-experience yung ngingiti ako sa camera, sila yung naghahawag. Sobrang iba experience sa theater. Yung pagbaba mo ng stage, nadumog ka, no? Opo. Tapos yung feeling kasi pag sa theater, on the spot, they will tell you kung nagustuhan nila or everything, di ba? Yun yung difference. So, anong changes ngayon? Is Ian still the old Ian na parang still down to earth? Nakatapak pa ba ang paa? No, po. O medyo nandito na? Ay, kilala na ako eh. I have like this na. Paano ba? Bale, ako pa rin po yung, kasi ang plastic ko mo, sasabihin na ako pa rin to. Ako pa rin to. Pero masasabi ko na kaya kong excel yung sarili ko. Okay. Kumbaga parang confident ako na pag may binigay sa aking role, is kaya ko siyang pag-aralan. Kaya ko siyang i-manage to the point na maipakita yung gusto nila. Yeah. Pero not to the point na ako yung magaling. Hindi. Never ako magaganon. Masasabi kong ganun ako pag may award na ako natanggap o masasabi kong magaling ako. Pero ngayon parang sobrang layo ko pa. As in, yung mga iniidolo, mga tinitingala ako, mga actors dyan.
sobrang masasabi ko na siguro sobrang grateful ko na makasama ako sa teleserye, ganun. Yeah. Hindi lang ako maglalakad, hindi lang ako yung mag-aabot ng ganito, Yeah, 'di ba? Yun yung mga fulfillment na goals ba, 'di ba? Kumbaga parang sobrang baba ko pa para magmayabang. Pero to the point na nakakatuwa kasi nandito pa lang ako sa baba, may nakaka-appreciate na. Yeah. 'Di At ba? saka na fulfill mo yung gusto mong Opo. na dream eh. Yes po. Opo. Not only like, kasi di ba sabi nga natin, not everybody is given the privilege Yes. na makilala Mm. or umarte. Tama po. Kasi, aminin natin at hindi, once in a while, we receive messages na paano po maka-arte ng ganyan. Opo. Yung pagiging artista lang natin sa maliit na paraan ngayon, sa teatro man or sa screen, we have to be thankful for it. Opo. Because Sobra. not everybody is given the privilege na magkaroon ng ganito, di ba? Opo, tama po. Ayan. So dahil dyan, nakakauwi ka ba sa probinsya? Nakikita mo pa ba ang mga kapatid mo? Kasi sobrang busy mo na eh. Actually, sobrang dami ko ng utang sa mga kapatid ko, sa lolo at lola ko, kasi di nakakauwi sa Batangas. Sobrang bihira lang akong makauwi. Kasi, minsan kasi pag bibisita ako, doon ako napapaisip na gusto ko silang ilabas. May ganun kasi akong ugali. Yeah. Ayoko na uuwi ako na uupo lang ako dyan. Parang pasarap. Parang magpapahinga ka lang. Ayoko Kasi na. parang, ang parang nangyayari, ayaw mong mangyari na, uuwi ka ng probinsya or ng Batangas, parang scapegoat eh. No? Opo. Parang ayaw mo ng ganun. Gusto mo, if you're gonna go home, ititreat mo sila. Oo, ganun yung, kumbaga parang, ganun yung nakasanayan ko simula nung bata ako. Na every time na simula nung graduate ako, pag uuwi ako sa Batangas, hindi pa pwedeng pag humingi sa akin yung kapatid ko, not to the point na i-spoiled ko sila, pero mai-provide ko kahit paano yung gusto nila. And most of syempre yung lolo at lola ko, gusto ko masaya sila. Yeah. Alam ko naman, sorry nanay, tatay, alam ko naman na masaya sila na makita lang nila yung apo nila na umuwi. Pero ako kasi, nahihiya ako na gusto ko kasing ilabas sila. Ganon. Talagang nakasanayan ko kasing ganon talaga. Ayoko na, uuwi ako na paghahandaan lang ng pagkain. 'Di ba? Yung kukuha lang ako sa ref. Ayoko nang ganon. Parang gusto mo, ikaw pa rin. Pagdating mo ng Batangas, nanay, tatay, ako pa din to. Yung apo nyo. Okay. But, you can answer my question or not. Kayo ni Mami, nagkikita kayo? Nasa Italy po si Mami. Ay, nasa Italy pa. Nasa Sorry, Italy si Mami. Mami. Sorry, Nasa akala Italy ko po. nandito lang si Mami. Opo. So when was the last time nagkita kayo ni Mami? Last year? Last year po ata. Tama. New Year po. Kung di ako nagkakamali. Nung umuwi si Mami. Opo. Okay. Last Sige, time sige. lang. Okay, sige. Magbasa muna tayo ng mga comment section. Sabi, happy watching Ayan. from Milan, Italy. Yes. Ay, nasa Italy pala si Mami. Mami, sorry ha. Okay. Ayan, ang dami. Sabi ni Dayuy, galing nyo po Ate Rachel, as well as po ni Ian. Okay, tapos si Erin, I love you. Talagang idol Ian Pecho. Sana naman po makita kita sa personal. Makikita mo naman to, Siyempre. palakad-lakad lang to sa tabi. Tapos, nanay, tatay po, yan ang kasama. Kapatid. Tapos, 2021 December, si Ma'am, ayan, tagal na pala, Mami. Mami, magpakita ka rin sa akin pag umuwi ka, ha? Ganon, no? Ayan. So, eto. Sa punto ng buhay mo ngayon, sabi mo nga, ang dami mo pang kailangan ma-experience, Yes, marami opo. ka pang kailangan mapag-aralan. Opo. But, ngayon sa punto ng buhay mo, where are you now, anak? Ano pa po ako eh. Nandun pa ako sa situation na kailangan ko pang i-prove yung sarili ko. Okay. Kasi hindi pa ako nakakabawi sa parents ko, sa mga kapatid ko. Ako kasi yung tao na hindi ako kontento sa kung ano yung meron lang. Alam ko, medyo mahirap abutin yung pangarap, ganun. Pero, nag-i-strive ako eh. Kumbaga parang pinipilit kong makarating doon. Okay. Kasi, kumbaga parang, for example, di ba, naging engineer, sales, then actor. So, kumbaga parang,
as much as possible, kahit saan ako pumwesto, pinipilit kong i-prove yung sarili ko sa harapan ng family ko, sa harapan ng tao. Kasi ayaw ko nakikita nila ako na mahina. Ayaw ko nakikita nila ako na weak. Ganun. Kaya as much as possible, nagiging positive lang ako to prove myself continuously. Okay. Sabi nga, you're proving yourself. Ano pang pangarap ni Ian? Yun, pinaka-pangarap ko is mag-stay na yung mom ko sa Philippines. Oh, Diba? Mami, mag-stay ka na daw sa Philippines. Yun. Kumbaga para Mami! masuklian ko yung wow, shit, tissue. Diba? Yun, parang masuklian lahat ng mga paghihirap ng magulang ko. And also sa father ko. Kumbaga parang, although broken family kami, pinalaki ako ng mother ko na walang galit sa father ko. Yeah, Ganon. dapat man ganon. Tapos, kumbaga parang, gusto kong masuklian yung pagsusumikap ng mother ko na naitaguyod niya kaming 4. Wow. And also, makabawi ako sa lolo't lola ko na nandyan palagi nakasuporta sa akin kahit na matigas yung ulo ko as apo. Okay. Ayun. Matigas ang ulo as apo kasi kumbaga parang ako kasi yung nagdidisiplina sa mga kapatid ko. Pag dinisiplina nila yung mga kapatid ko, minsan against ako doon. Kasi iba syempre. Apo Iba ang nila generation ngayon eh. Opo, ibang generation ngayon. Oo. Yung mga kapatid ko, dati binabanggit sa akin na pinagdaanan ko na yan, alam ko na yan. Ngayon ako naman yung nagbabanggit nun. Alam ko na yan, mga brothers ko, ganun. So parang naririnig mo kaming mga elders na, ay, papunta pa lang kayo. Pabalik na. Ako, or nadaanan ko na yan. Okay. Opo. So parang you're gonna be, kaya pala sobrang serious. Kasi in person, tahimik to eh. Sobrang seryoso to in person eh. Eto na. Kaya ako, ngayon pala kaya siya ganyan. Ngayon nakikilala ko siya. Okay. Eto. Sabi mo nga, madami ka pang dreams, marami ka pang i-fulfill. Eto, isang tanong ko sa'yo. Kung parte ka ng bahay, ano ka? At bakit? Parte ng bahay. Kakaibang question yan, ha? Oo. Siguro, bintana. Ay, Yeah, bintana. first time may sumagot sa akin ng bintana. Bintana. Bakit bintana? Kasi, pwede ko masabihin na introvert ako, no? Pero, kumbaga parang, ako kasi yung tipong tao na hindi masyadong ma-open. Pag may problema, kahit ma-suffocate ako, You sa just keep sarili it to ko, yourself. I'll just keep it to myself. Hindi ko alam yan ng mama ko, alam yan ni nanay at ni tatay, alam yan ng mga nakakilala sa akin, na malapit sa akin. Hindi ko binabanggit yung problema ko. Makikita nila ako, palagi, yan, yung mga kasama ko sa na masaya ako palabiro. Kasi, mahilig akong magkimkim. Mahilig akong solusyonan yung problema ko ng sarili ko lang. Bintana, why? Kasi kapag sarado ako, hindi mo ako makikita na problemado. Pero once na you open it, doon lang ako nakaka-exhale. Doon lang ako nakakahinga. Hanggat sa hindi mo nabibreak yung window, hanggat hindi mo binubuksan yan, hindi ako mag-open up. Hanggat kaya kong solusyonan yung isang bagay sa sarili ko. Kasi ayoko mapagod yung mga nasa paligid ko eh. Ayoko mamblema sila, mga pamilya ko malalapit sa akin. Ayoko mamblema sila. Okay lang na ako lang. Alam mo, ang hirap nun eh. Ang hirap na ikimkim mo lahat. Paano mo nakakayanan? Siguro sa pagmamahal ko sa kanila. Yun. Kasi, ako kasi yung tao na okay lang na mahirapan ako. Oh my God. Okay, Ayun. sige. Hala, nagsama ang dalawang bilis maiyak. Okay. Okay lang na mahirapan ka, basta. Hindi, kaya to. Kaya. O, sige. At dahil dyan, nag-iiyakan po kami. Magbabasa muna po ako ng comment. Di ba po? Sabi nga ni Lobel, napakahusay na artista to. Yes. Like, bless you more. Tapos sabi ni Mommy, darating yan, Mom. And then, sabi ng amin Direct Jake Mendoza, ano ba sabi namin Direct Jake Mendoza? May sinabi si Direct Jake na, if your art
had a soundtrack, what song would it be? Ay, may tanong agad ng akin direct. Tapos sabi ng aming Peter, very family man pala, si Sir Ian. At sabi naman ulit ni Mommy, nagmana po sa akin yan. And then sabi ni Melchor, no? Apa. Dahil sa panalangin. Okay. Sorry po, nag-iiyakan kami. Dahil kami okay dalawa ho yata yung mabilis mag-iyak. Yeah. So, kinikim-kim mo na lang. Apa. Kasi ang hirap eh. Mm. Paano ka sumasabog? Pagpagod na ba? Pagpagod na pagod ka na, nak? That's the time na nag-open up ka na to a certain people? Or wala, iiyak mo na lang siya? Po, syempre, kumbaga parang, sa amin po kasi sa church namin, kumbaga, ako kasi hindi ko i-open up yun sa magulang ko. Mm-mm. Hindi ako iiyak sa harapan nila. Hindi nila makikitang mahina ako. No. Okay. Kaya ko to eh. Mayabang ako, ganun. Pero, nailalabas ko lang siya kapag umatin ako sa church. Pag mananalangin ako, magpe-pray ako. Okay. Kasi, doon ko lang nailalabas lahat. Okay. Talaga, as in, ayaw kong makita akong mahina ng mga tao. Pero alam mo, it's hard to be strong, ha? Ang Mahirap. hirap. Tapos, you will pretend na you're okay. Yes. Pero ang hirap, di ba? Di ba ang hirap? Di ba? Direct Jake Yeah. at saka Direct AJ, Mm. di ba ang hirap to be strong and to be happy na parang kahit hindi, di ba? Yan, kasama ko yung mga yan. Oh. Masasaya lang kami. Di ba? Masasaya lang kami. Masasaya lang, pero Yes. deep inside, ay, problemado, parang kanina, susud. Di ba? Yeah. Okay. So, dahil dyan, tingnan ko, ididig-in ko pa. Okay. Kung ikaw isang sasakyan, Mm. anong sasakyan ka? Siguro, I don't know, truck, pickup truck, or 10-wheeler truck. Bakit? Kasi kaya kong pumasyan ng kahit na gano'ng kabigat na problema. Kahit pa problema ng kapatid ko, Mm-mm. problema ng mother ko, problema ng nakapaligid sa akin, basta malapit sa akin, importante sa akin, papasanin ko yan. Ganun ako. Kumbaga parang, pag yung mga kapatid ko napatrouble, ganun, isang lungkot lang ng lolo't lola ko, talagang papasanin ko talaga yan. Pero meron ako natutunan way back, when I was in high school. Ang sabi nila is, pag meron daw isang tao nagbigay sa'yo ng problema, or nag-consult sa'yo ng problem, you have to listen lang. Pero wag mong problemahin yung problema niya. Kasi pag pinoblema mo yung problema niya, dalawa na kayo ngayon may problema. Alam mo yon. Pero Yes. ikaw, you're the kind of person na parang if yung mga tao sa paligid mo, mas lalo yung mahal mo, talagang poproblemahin mo din yung problema nila hanggang masolusyonan. Parang Apo. ganon. Share ko lang po na one time, yung lolo't lola ko tumawag sa akin. Kasi yung kapatid ko, siya sa mga kapatid ko, at kung nanonood kayo, alam niyo to. One time, yung lolo't lola ko nag-aalala. Yung kapatid ko hindi umuwi ng bahay. Siyempre, kabataan. Yeah. Diba? I feel so old. Kumbaga parang, siyempre, as kuya, sasabihin ko na, okay lang yan. Matuto siya, bahala siya matuto sa sarili niya. Pero, ang nasa isip ko, kahit di ko banggitin sa kanila, inaalala ko yung lolo't lola ko. Na, siyempre, nag-aalala sila. At the same time, nag-aalala din ako sa kapatid ko. Yeah. Kasi mahal ko yan eh. Oo, Mahal ko of sila course. parehas eh. Tayo nga, aso pusa lang mawala, nag-aalala. Kapatid Oo. mo pa, diba? Dati siya sabi ko, pag makulit siya yung mga kapatid ko, nagmomotor palagi. Mahilig din sila magmabilis sa pagmumotor. Sabi, bahala sila, maaksidente sila. Matuto sila, ganun. Ganun ako katigas. Pero sa kaloob-looban ko, Pero at the end of the day, nag-aalala ako Yes. sobra. Ganun ako na klase ng tao pagdating sa problema sa mga ano. kasi minsan, para lang matutunan at madisiplina, you have to be strong. Pero at the Yes, back po. of your mind, at the back of your heart, nasasaktan ka. Apo. Pero kailangan mong gawin, diba? Mm. Okay. Para na po siyang magulang. Kasi yung mga ginagawa niya sa kapatid niya, is trabaho or responsibilidad ng isang magulang para lang yung mga anak nila maging okay. But ikaw, ginagawa mo yun sa siblings mo. Dumating po sa point na inaantay na lang namin na magbabago din yan, magmamature din yan. Dumating kami sa ganun eh. Kumbaga parang magkakasunod po kaming lalaki.
Yung sumunod sa akin, mabait naman. Walang favoritism, pero mabait naman talaga yung kuya dyan, yung kung nanonood kayo. Si Jan kasi yung sumunod sa akin. Ang pangatlo ko is si Shan. Then yung bunso namin is si Migs. Okay. Kumbaga parang sobrang, for example, yung isa, 'di ba, medyo pasaway. Magkakasunod kami ng age. Siyempre, pag ito naging pasaway, bumait, ito din magiging pasaway, bumait din. So, parang chain reaction. Chain reaction siya. Itong taon na to, problemahin ko to. Magbabago din yan pagdating ng panahon. Ito, nasa process naman. Okay. 'Di ba? Ganun yung pangyayari talaga. Okay, sige. Ibalik natin yung question ni Direk Jake bago ako magtanong. And also, I wanna shout out sa mga nanonood. Is also si Daven. Hi, Daven. Kamusta ka na, nak? I hope you're getting better. I miss you so much. I'm so happy nakita kita kanina. At least magaling-galing ka na. Tapos sabi ni Mommy, I'm so blessed po na may anak ako na malapit sa puso sa Diyos. Tapos si God po ang kinakausap niya una. Which is tama naman Yes, ba? Kasi tayo dapat, if we have a problem, we have to surrender everything to the Lord para mas mapagaang yung dibdib natin, diba? Tapos sabi nga ayan, si Yerien, ayan, si Idol, umiiyak ka na tuloy. Oo nga, sorry na. Sorry. And also, Ate Sally, good evening everyone. Thank you, Ate Sally. Tapos si Dayuy, sabi niya pa, shoutout po, Ate Rachel and Ian. Thank you po, hi, Dayuy. Yung question ni Direct Jake, if you're in your art had a soundtrack, your art has a soundtrack, what song would be playing? Anong kanta daw ang piniplay natin sa art mo? Sa art ko? Grabe Talagang out of the box yung mag-isip talaga si Direk Jake. Oo. Kanta, pinag-isip mo pa ako ng kanta. Ito naman, hindi naman ako prepared dyan. Ano bang kanta? Sige, we have time, mag-isip. Time mag-isip. Anong kanta ba? Siguro, grabe, ang hirap naman yan. Wala pang pinag-isip mo naman ako, Direk Jake. Siguro, at my worst. Why at your worst? Kasi kumbaga parang, ako kasi, I'm a broken glass. 'Di ba? I'm a broken glass. Sobrang sirang-sira ako. Hindi ako perfect. Buti pa nga yung glass na to, meron siyang clear siya, may figure siya. Ako kasi broken glass ako Kumbaga parang hindi ako perfect talaga as in. So, hindi ko alam kung paano ko ihaharap yung sarili ko. 'Di ba? Kasi may mga pagkakamali ako, may pagkukulang ako. Makasasabi mo na I'm a glass, yes. Dahil makikita mo na, galing yan sa pagka-glass niya. Pero, nasa saig ako, basag na basag ako, gano'n. So, sa nakakakita sa akin, it's how you cherish na lang siguro. Kung i-recycle ba ako, 'di ba? Or itatapon na lang. Basta kung maibigay ko kung ano yung pinaka meant for sa akin, 'di ba? Sabi ni Mommy, bakit ganon? Gusto din niyang song na yan na, gusto din pala ni Mommy. Yes. O, 'di ba? Like mother, like son. Yan ang sabi ni Mommy. Bibo din yung si Mama Bibo din talaga si Mama. Okay. So, parang ikaw, like a glass, you're also clear. You're so transparent. Parang ganon. And then now, since you're, sabi mo nga, glass na basag, you're trying to make yourself buo ulit. Yes. You're trying to make yourself buo. At dahil dyan sa pagiging buo ni Ian, sa ngayon, sa buhay mo, ano ang mantra mo? Anong mantra mo or may motto ka ba sa buhay mo? Siguro sa motto, actually wala naman akong sariling motto. I'm just the kind of guy na I never give up. Okay. Yan lang. Hindi dahil sa lagi natin naririnig ganun, pero ako kasi ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko ng problema.
Dami ko nang tinatago, dami ko nang kinikimkim na hindi ko open up, 'di ba? Yeah. Pero nakikita nyo ako masaya. Nakikita nyo ako sa social media nag-acting. Nakikita ko ng mga tao malapit sa akin. Kasi, I never give up. Nagtutuloy lang ako. Kasi, paano natin tutulungan yung mga nasa likod natin kung sarili natin hindi natin tutulungan, di ba? Kung konting problema lang mag-i-stack up tayo dyan, so, anong gagawin natin para sa kanila? Okay. Tuloy lang. Never give up. Never give up. Nandito tayo sa industriyang to eh. Yes. Alam natin kung gaano ka-challenge, gaano ka-intriga. How you handle the challenges and the intrigues dito sa industriya kung nasaan tayo. Paano mo nagagawa? Paano mo to hinahandle? Paano? Sorry? Paano mo nahahandle yung intrigues, yung challenges dito sa industriyang to? Actually, hindi naman kasi may iwasan yung mga intrigues, ganon, issues. Hindi kasi may iwasan yan. Kahit wala ka sa pagiging artist, normal na yan sa, I'm not sure kung kultura ba ng pagiging Pinoy, o siguro ng pagiging tao. Yung bashers na yan, sinasabi nila sa social media lang, as an artist, hindi. Kahit wala ka sa industry na to, ano ka na talaga eh. Normal na yan. Kahit pa kapamilya mo yan, kahit pa kaibigan mo, kahit pa ka-workmate mo. Yeah, exactly. Diba? Ganun na talaga. Ayan. Dahil dyan, ang ganda po ng sikahan namin ni Ian. Diba? Wrap up na pala. Tapos na kami. May 1 hour na. Pero dahil dyan, titigil na nga din po kami dahil sabi ni Peter, tahan na kayong dalawa. Naiiyak na rin daw siya. Okay, titigil na po ako. Pero honestly, ang bilis nung oras, Ian. Tapos na yung isang oras nating kwentuhan. Bilis. Sobrang ang gaang nung pakiramdam ko na parang now I really nakilala ko si Ian ngayon. And I think this is like the first time na grabe yung iyak namin. Na hindi ko naman po sinasadya nag-iyakan kami dalawa. Pasensyahan nyo na po. But I'm so thankful, anak. Kasi thank you din, Mami. nag-open up ka sa akin. Because hindi lahat ng tao will try to open up their self. Especially now na parang people will really get to know you more. Maraming salamat, Ian. Thank you. At dahil dyan, bibigay ko sa'yo ngayon, you can invite them kung saan kanila pwedeng makita, to follow, and also say hi to everybody na gusto mong i-hi. Yes po. Hi fam, this is Ian Petro. Yes, kindly follow my page, Ian Petro. And also, follow our Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang say walang katulad. And also, the crazy ones, where life never gets old. Yan po. Yan. And ako naman, I just wanna say, thank you so much, Sir John, Ma'am May, for allowing Ian to guest dito sa aking simpleng chikahan. And ikaw, maraming salamat na for, sabi ko nga kanina, for sharing a little bit about you. Yes po. At kay Mami ni Ian, maraming salamat for joining us, Mami, from Italy. Maraming salamat. At lahat na nandyan, maraming salamat for joining us. And also, please like, follow, and subscribe our Facebook page ng First Son Production. And also, my management, Ignis Novus Art Management. Paki-follow, like, and subscribe. At ako naman po, my Facebook account is Rachel N. Pulion, and my FB page is Mommy Ray 3. My IG and TikTok or Twitter, my IG is mommy_Ray43. My TikTok and Twitter is at mommyray3. Maraming salamat po for joining me and Ian for 1 hour at first time nag-extend 1 hour of magandang kwentuhan. Yes. And also see you all next Monday again. And please don't forget to watch yung mga live namin this coming Wednesday and also Thursday. Dito pa rin po sa aming Facebook page. At lagi ko pong sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it.
Bye, mga anak. Thank you for joining, Ian. Bye. Thank you so much, Mami Ray. Thank you so much. Bye. Bye. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya.